Good afternoon, everyone. So, the movie that I chose was the Minsay Isang Gamo-Gamo, which was led by Nora Honor. So, kani nga story is ga-involve ni siya og about family, colonialism, and abuse and injustices. So, it tells a story about Cora de la Cruz or si Nora Honor. Siya kay isa ka nurse and gusto siya mo adto sa US to have a better future. And then, wala siya nadayon because of the tragedy nga nahitabo sa iyang younger brother. So, iyang younger brother kay gipatay sa US militar because nagtrespass sa ilahang territory. And nalaan siya na baboy ramo. So, kato siya, iyang manghod, nagkuha lang unta siya gabaw, pero gipatay siya sa mga US militar. So dito na isa ka problem which was the abuse of power and injustice. The movie was also powerful kay gina-highlight dito ang struggle sa mga Filipino or sa mga ordinary people katong time sa US militar diri sa Philippines. So ang performance ni Nora Honor dito is very kanang makarelate jud ka and ma-feel nimo ang pain unsa ang kalisod sa mga tao sa una during the colonialism of the US. So after her younger brother was shot by a US militar, dito na na-realize ni Cora nga dito niya na-realize the painful truth nga ang Filipino or mga ordinary people kay they are treated unequal even though nga na silang sariling country which is the Philippines. As major problem, so first kay daghang Filipino or daghang many people, they believe nga if mag-work ka abroad mas naay brighter future dito mas success sila if they work abroad, pero wala nila ginahon na nga after the film, ang film kay murag i-question jud ka nga if leaving the country is a better choice. Unya ang imong sariling country kay nasa trouble. Another major problem kay ang unfair treatment sa mga foreign forces kay ang US militar kato na time is na sila'y control over the Philippines and ang mga sariling Filipino nga nagpuyo silang sariling country if na sila ginahimo nga labag sa rules sa mga militar ang justice kay dugay kay nila makuha ang justice. So that time it was really hard if pareha sa katong pagkamatay sa manghud ni Cora, dili dayon nila makabuot ang justice. So in the movie, murag daghang tao nga makabantay nga murag gina-focus dito kay ang mga US militar kung giunsa nila pag-abuse ang mga Filipino sa ilang own country, pero what if walay mga militar, what if mga Filipino lang tanan. So the real issue is nganong kailangan man jud ang mga Filipinos, nganong kailangan man jud nila mo live or mo hawa silang sariling bansa just to chase their dreams. So that is the real issue. So in the first place, kung okay ang sistema or daghang opportunities diri sa Philippines, dili na nila kailangan mag-abroad, dili na kailangan sa mga Filipino nga mag trabaho abroad, mulayo silang sariling bansa just to have better life. So that is the real issue that is the real issue nga akong napansin dito sa movie. So if ang Philippines naalay sapat na opportunities, edi wala na, dili na kailangan magtrabaho abroad ang mga Filipino. So ang gina-convey nga message ani nga movie is that instead of chasing flames or pareha sa yang title itself, Gamo-Gamo, that was drawn into a flame, instead of chasing flames, we should create our own light. So kani nga light, it is a nation wherein diri pa lang sa ato ang country dapat ma-success na ta and we don't need to chase flames. Kanang di na to kailangan nga mulayo pa, di na to kailangan mo abroad just to have a better life.